Hello everyone! Ako si Marijoy Novales Rosario, talagang tubong Dagupan City, Pangasinan. Ang product ko ngayon ay ang bottled bangus. Ito ay ready to eat. Kung gusto mo, ito ay pwedeng pampasalubong, pwedeng baunin kahit saan. Nag-umpisa kami, nag-iisip kami ng project para dun sa club namin. We thought about yung bangus products nga, bangus product at in bottles in particular. So ginawa namin ito to help the scholarship program ng BS Fisheries. Ang paggawa namin ng bottled bangus, it really starts from the raw mat. It should be the freshest raw mat, particularly yung isda. Ang ginagamit talaga namin is bangus dito sa Dagupan. Kaya limited din yung stocks ko. I cannot venture into the large-scale one. Kasi I want to ensure yung aking product is really Dagupan bangus. Hello, mga homemaker. Tuturuan ko po kayo na gumawa ng bottled bangus, homemade bottled bangus. Ngayon, ang kailangan natin sa bottled bangus ay isang fresh na bangus. Usually, ang ginagamit po natin na botelya ay ganito. Kaya dapat hindi masyadong malaki at hindi masyadong maliit ang ating bangus. Ngayon, umpisan po natin ang ating paggawa sa pagputol ng tail, buntot, at saka ulo. Pagkatapos niyan, ganito po ang kalalabasan. Ganito po. Alisin po natin ang mga lamang loob. So, pag wala na ang lamang loob, ganito na po. Kaya isusukat po natin sa ating botelya yung size para hindi masyadong malaki at hindi rin po masyadong maliit. So pagkatapos nating mahiwa ang bangus na ganitong size, ibibilad po natin ito ng mga 30 minutes to 1 hour sa init ng araw. Then, pagkatapos niyan, ilagay natin sa botelya. Ganito ang paglagay, 2 sa isang botelya. Ito. Pagkatapos nito, lagay na natin yung mga sangkap. Ang mga sangkap natin ay ayusin natin na maganda. Usually, ilagay natin ito sa gilid. 2 carrots. Depende sa'yo. Kung gusto mo, 2 carrots. Gusto mo, 1 carrots, 3 carrots. Ating pickles. Pampalasa din po ito. Then, yung ating pampabango, isang uri ng spices, yung bay leaf or laurel. Pagkatapos nito, ilagay na natin yung mga ibang sangkap. Black pepper. Now, depende rin sa'yo kung gaano karami. Tapos, atin pong asin. Lagyan ulit natin ng, depende ng oil sa inyo. May it be olive oil, corn oil, or canola oil. Tayo po ay magtatakip na po. Ganito po ang kalalabasan niyan. Pagkatapos po natin na lagyan ng laman ng ating mga botelya, pwede na po natin itong iluto sa ating pressure cooker. Then, from there, syempre, washing. Pero the next day na yon. Kasi syempre, kukuling mo muna yon. You have to cool the product, then washing, then, yun nga, packaging. Syempre, ilalagay mo na kung ano yung corn, kung saan yung olive, then labeling na. Yung mga products namin is available. Meron akong physical store. Dito lang sa Tapuac. Then, ang iba namin outlet is mga restaurants talaga. Restaurants sa Dagupan. Meron din sa Manila. Tapos, meron kaming mga resellers. Marami kaming resellers. Ngayon, kung reseller ka, depende sa'yo kung i-relabel mo or not. Importante to Importante na i-patronize po natin ang ating local products kasi it will not only help
our people, yung lalo na yung mga nag-i-start pa lang, the micro, small, and medium enterprises. Actually, maraming mga kababayan natin ang magagaling. Magaganda ang mga produkto, masasarap ang produkto. All we have to do is to patronize them. Lalo na pag may papasalubungan kayo or sa Christmas, mga regalo, please. Kasi it will really help a lot doon sa economy natin. Lalo na sa amin yung mga nag-i-start pa lang, yung nag-start na, tapos mga nagmi-maintain, continuing their micro, small, medium enterprise. Sana tangkilikin po natin ito kasi para talagang makita natin ang talagang yaman ng ating bayan, ang ating mahal na bayang Pilipinas. Kung kayo'y may natutunan sa videong ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button para makatanggap ng updates sa mga bagong Tate TV episodes.